Ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo rin sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakaria sana ang ipapangalan sa kanya gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi. Juan ang ipangapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ay may ganitong pangalan. Wika nila. Kaya tinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito. Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kabululan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa umilia. Noong mga bata pa tayo, kapag San Juan, masaya dahil may tapunan ng tubig, basaan ng tubig. Meron pa bang ginagawa ngayon pa ba yan? No? Nagagalit na kasi ang iba. Nagiging sanhi ng pag-aaway ang pagbabasaan ng tubig. Sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista, may tatlong mahalagang karakter na ipinagdiriwang ang simbahan. Tatlong mahalagang karakter na ipinagdiriwang natin ang kanilang kapanganakan. Of course, sa ating Panginoong Jesucristo kapag Pasko, December 25 ang birthday. Si Maria, pinagdiriwang din natin ang kanyang kaarawan every September 8. At ngayon, si Juan Bautista, June 24. Itong tatlong na to na mahalagang karakter, ang ipinagdiriwang ng simbahan, yung kanilang kapanganakan. Ang ibang santo, ang ipinagdiriwang natin ay ang kapanganakan nila sa langit, yung kanilang kamatayan. No? Kaya pinagdiriwang natin ang kamatayan ng isang santo dahil sila ipinanganak sa langit, kapanganakan nila sa langit. Pero itong ating tatlong mahalagang karakter, ang kanilang kapanganakan dito sa mundo. Nung nagpakita ang anghel kay Maria, March 25, ang annunciation, ang sabi ng anghel, 6 na buwan na si Isabel o si Elizabeth buntis. Kaya noong March 25, bibilang ka pa ng tatlo para manganak. March, April, May, June. No? 6 na buwan na siyang buntis. Kaya siya ay pinanganak ng June 24. Si Jesus naman, mula nang nag-oo si Maria, March 25, bibilang siyang siyam na buwan. March 25, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Exactly 9 months ipinanganak. Kaya mas matanda si Juan Bautista ng 6 na buwan. No? June 24 exactly. Tama ang ating sa ating kalendaryo. No? Habang binabasa ko itong ating Banghelyo, naalala ko, dahil si Juan Bautista pinanganak kay Isabel na matanda na sila, di ba?
Si Isabel daw ay, o Elizabeth ay baog. At matanda na sila nung ipinanganak si San Juan. Kaya nga tumulong si Maria kay Isabel dahil may katandaan na si Isabel o si Elizabeth. Naalala ko yung kwento ng isang babaeng pumasok sa kwarto, sa opisina ni Father. Sabi niya, kumakatok siya, kasama yung asawa. Sabi niya, Father, pumasok sila. Ipagdasal niyo po kami dahil wala kaming anak. No? Ilang taon na silang mag-asawa, magkasama, pero wala pa sila, hindi pa sila biniyayaan ng anak. Ang sabi ni Father, sige, very timely kasi pupunta ako sa Cebu. Ipagtitiri ko kayo doon sa Santo Niño, sa bata, no? Para bigyan kayo ng anak. Ipagtitiri ko kayo ng kandila. Paalis ako papuntang Cebu. So kinuha niya ang pangalan ng dalawa. Lumipas ang maraming taon, mga siguro 6 na taon, may kumatok uli sa pintuan ni Father. May bitbit na 2 bata at may karga pa. Sabi niya, Father, parang kilala ko kayo. Sabi niya, Father, ako yung nagpadasal sa iyo na humihingi ng anak. Tatlo na ang ko, parang masusundan pa ako. Sabi niya, oh, nasa na asawa mo? Nasa Cebu, Father, hinahanap yung tinirik mong kandila, baka nakasindi pa. Papatay na lang daw niya yung tinirik na kandila dahil hindi na siya naintong magnganak. Anyway, yung joke lang po kayo. Habang binabasa ko itong ating ebanghelyo, may mga salitang nangibabaw sa aking puso't isipan. Yung mga salitang una, walang imposible. Walang imposible sa Diyos. Nothing is impossible with God. Naniniwala ba kayo na hindi makapangyayari ang Diyos sa buhay natin? Lahat. Kaya nga si Elizabeth, nabaog at matanda na, nakapanganak pa. Sabi nila that our God is our God of surprises. Kaya do not hesitate to anticipate so much as to receiving His many gifts and blessings. Kaya kung may hinihiling kayo sa Kanya, huwag nang magdalawang isip. Hilingin ninyo at magtiwala dahil lahat ay kayang gawin ng Diyos sa atin. No? Tulad natin sa ating ebanghelyo ngayon na hindi pinagkait ang pagkakaroon ng anak kay Elizabeth at Zacarias, bagamat sila'y matanda na. No? At ganoon din sa atin. Hindi rin niya ipagkakait ang mahinahangad ng ating puso kapag ito'y para sa ating kabutihan. Maganda ang disposisyon ng mga kapitbahay ni Elizabeth at Zacarias. Nakigalak sila sa biyayang tinanggap ng mag-asawa. Lahat sila nakipagsaya. Parang the birth itself is a big statement dahil nung panahon na iyon, kapag hindi ka nabuntis, may asawa ka, parang may sumpa, di ba? Kaya nung malaman nilang matanda at nabuntis pa, nakigalak sila. No? Mga marites man siguro sila. No? Nakigalak pero nakikiusyoso siguro. Kaya nakipagdiwang sila. And the common question nila, paano nangyari ito? Bakit? Paano nangyari itong nabuntis? Kaya nga unang mga salitang nangibabaw sa akin, walang imposible sa Diyos. Maraming imposible kung tayo ang gagawa. Maraming mga bagay na hindi natin mapangyayari kapag tayo ang gumawa. No? Minsan sinisisi pa natin ang Diyos kapag ang mga bagay na gusto nating mangyari ay hindi natin nagagawa at natutupad. Sa mga pagkakataon na parang wala tayong magagawa, sana matuto tayong isuko natin sa Diyos ang mga bagay-bagay. No? Let's surrender to Him na may alam sa lahat. Kaya minsan katigasan ng ulo natin, parang tayo pang mas alam. Dito pumapasok yung mahalagang aspeto ng ating pananampalataya. Dahil hindi natin kakayanin, kaya ibigay na natin sa Diyos. Kadalasan ang hinihingi lang ng Diyos sa atin, ang ating kooperasyon at malalim na pananalig. Sa pagpanganak kay San Juan Bautista, pinapakita sa atin na kapag plano niya
walang balakid, parang walang sagabal. At kapag hindi tayo naniniwala sa Kanya, tulad ni Zacarias, mapipipi tayo. No? Mapapanahimik tayo. Kaya dahil minsan, naunahan tayo ng pagdududa, ng takot, ng pangamba, kaya hindi natin makita ang galaw ng Diyos sa buhay natin. Ulitin ko, walang imposible sa Diyos. Kaya magtiwala tayo, maging matyaga tayong manalig sa Kanya, handang laging tumanggap ng maliit at malaking sorpresa mula sa Diyos. Araw-araw, may sorpresa ang Diyos sa atin. Hindi lang natin minsan napapansin. Amen? Pangalawang salita na nangibabaw sa akin ay ang salitang pagpili at pagpapala. Ano man kaugnayan sa buhay nito kay San Juan Bautista, itong pagpipili at pagpapala. Si Juan Bautista ay pinili at pinagpala ng Diyos. At nung sa sinapupunan pa lang siya, nung bumisita si Maria sa kanila, gumalaw sa sinapupunan itong bata na hindi pa nga siya pinanganak, si Juan Bautista. No? Alam niyo po, nung sinabi ni Zacarias na his name will be John, dahil tanong ng mga kapitbahay, ano ipapangalan sa kanila? Itong pangalan na ito ay hindi lang to basta-basta pangalan. It summarizes the whole mission of this boy who will become the herald of the Messiah. Ang John, ibig sabihin ay ang Diyos ay mapagpala. No? Kaya pinagpala siya. Ang Diyos is so gracious, puno ng pagpapala. Kaya tayo ay pinagpapala ng Diyos dahil siya ang pinagmumula ng ating biyaya. John is already calling people to change, calling people to conversion with no other reason except that God loves them. God is so gracious. Yun ang pangalan naman niya, God is so gracious. At ito rin ang hamon sa bawat isa sa atin. Akala natin ipinanganak lang tayo ng basta-basta. Pinili tayo bago pa tayo pinanganak. Napili na tayo at pinagpala na tayo ng Diyos. Karami-raming pwedeng ipanganak. Ako pa, ikaw pa. Diba? Napakaswerte natin. Kaya pinuno na tayo ng pagpapala upang sa ganon, tayo ay maging saksi sa kabutihan ng Diyos, no? Sa kanyang pagpapala. Nais ng Diyos na tayo ay magdala rin ng kanyang pagpapala para sa iba. At para sa akin, tunay na tayo ay bayang pinagpala sapagkat tayo ay nilikha, minahal, at iningatan ng Diyos. Kaya ito rin ay isang, sabi ko nga, araw ng Maynila ngayon, na sana itong ating pagdiriwang, pagpalain tunay din tayo. Nangangailangan tayo ng basbas, lalo na ngayong panahon natin. No? Ang ating sambayanan ay nangangailangan ng basbas mula sa Diyos. Kaya patuloy natin sanang ikarangal ang Diyos at lagi nating banggitin na siya ang pinagmumulan ng pagpapala upang ang marami sa atin ay maniwala na ang Diyos ang pinagmumula ng ating biyaya. Nabanggit ko kanina yung mga kamag-anak, kapitbahay ni Elizabeth ay nakigalak sa kanila. Marahil sa riyan sa imbitasyon ng Panginoon sa atin na sa araw na ito, na matuto tayong makigalak sa kagalakan ng iba dahil ang kanilang pagpapalang natanggap ay hindi dapat natin kainggitan. Huwag natin kainggitan ng mga biyayang tinatanggap ng ating mga kapatid. Maging masaya tayo para sa kanila. Naniniwala ko na tayo ay lahat ay pinagpala ng Diyos. Minsan hindi lang natin nakikita. Kinainggitan natin ng iba dahil naghahangad din tayo, subalit hindi natin nakikita. Ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya pagpapala sa lahat. Kaya matuto tayong makigalak at magalak din sa ating mga biyaya. Maliit man, malaki, lahat ito ay mula sa Kanya. Muli sa kapistahang ito, ang hamon sa atin ay magtiwala, tayo mga pinili at pinagpala. At maging matyaga tayong laging handang tumanggap sa maliliit at malalaking sorpresa mula sa Diyos araw-araw. Happy Fiesta po sa ating lahat. Amen.